So yun mga kapam, isang magandang araw po sa ating lahat. Bali may bibisitahin tayong property dito po sa Barangay Banabahin, no? May sukat po ito itong 2.6 hectare, no? At ito po, andito na po tayo mismo sa loob ng property, ano? Samahan niyo po kami na puntahan mismo yung property. Lilibutin po natin to, ano? Para makita po natin yung mismong property. Kung ano po ang mga nakapaloob sa property at kung ano po ang mapapakinabangan at magiging return investment po natin sa property. Tara! Kung makikita nyo po ito mga ka-farm. Ito pong Madre de Cacao na to, makikita nyo ho. At itong tumbok po ng puno na to, yung sa taas na yan, ito po ang mismong boundary ng property. Ang karugtong po niya na ito pong mga kalamansi, ano yan. Yan. Yung dalawang kalamansi po na yan. At dito po pupunta ang property, ano. Kumbaga, nagpa-letter L po yan, papunta dito, puno na to, at dito rin po, ang karugtong. Tapos, dire-diretso na po yan, papunta doon. Yung hilera po ng puno ng buko na yan, mga ka-farm. Yan, mapunta po yan doon, no? Ang tanim po na itong property, mga ka-farm, ay mga nasa 100 kapuno po ng kalamansi, ano? More or less po yan, mga ka-farm. At sa niyog naman po, kung makikita nyo ho, ayan po, pinagkukunan din po nila ng tuba, no? Ang tanim po ng puno ng niyog po dito, kapuno po, ay nasa 200 po. More or less din po yan, no, mga ka-farm. At tara, samahan nyo ako mga ka-farm, libutin natin itong property. Itong nasabing property na ito ay, kung makikita nyo po, meron po mga tanim to, ano? Ayan. Lahat po yan na-harvest na. Lahat po yan ang tanim na yan, na-harvest na po yan. Kumbaga, meron na rin po tayo return of investment dito, ano? May income na rin po tayo dito sa mismong property, mga ka-farm. Ganun din po sa niyog, no? Dahil sa niyog po, pinagkukuhaan po nila yan ng tuba. Kung makikita nyo po yan, may mga kahoy po yan dito. Ang kinikita po nila sa tuba ay 10,000, ano? 10,000 po ang kinikita po nila sa bawat harvest po nila ng tuba. Ang source of water naman po na itong property ay ilog, no? Ang ilog po nito ay ito lang po. Yan. Pupuntahan po natin yan mamaya, mga ka-farm. Bali, meron po yung ilog. Sabihin ko na lang din po sa inyo ibang pang mga tanim para makita rin po ninyo. Ito, mga ka-farm. Ito po. Makikita nyo yan. Tignan nyo kung makikita nyo. Ayan po ay napakarami ng langka. Makikita nyo yan, no? Ang dami pong bunga ng langka yan, mga ka-farm. Ayan. Kasama po yan, mga ka-farm. Ito. Itong kubo na to, mga ka-farm, ay mismong lutuan ng tuba, ano? Ayan, kung makikita nyo yan. Lapitan po natin, ano? Ito po ay nanggagaling po sa taas, ano? Nahuhulog po yan dito, pababa. Tapos, naiipon po yan dito, mga ka-farm. Ito po yung mismong lutuan nila. Ito po yung mismong lutuan nila ng tuba. Dito po sila nagluluto ng tuba, tapos saka yung mamarket, ano? Yan, dito po pinoproseso lahat, kumbaga. Ito po yung ilog na, mga ka-farm, sinabi ko po sa inyo. Yan po yung ilog, mga ka-farm. Tara, babayin po natin, ano? Tayo ba dito? So yun, mga ka-farm, bali, bago tayo pumunta sa ilog, ito lang po, tutok lang po natin dito yung camera. Ito po yung mismong kawayan. Kasama po yung mga kawayan na yan, mga ka-farm. Yan. Ito po yung ilog, no? Malaki po yan, mga ka-farm. Yan, mga ka-farm. Yan, kung makikita nyo po, ito po yung mismong ilog, no? Yan. Meron po kami na video doon sa unahan pa po ng property. Dito po, banda dito, na property rin po na video namin. Yung property po na yon ay kasama po yung ilog na to, no? Yan. Dadaanan din po yung unang property na na-vlog po namin. Yung nga lang po ay sold na, no? Bali, ito pong ilog na to, nanggagaling pa po yan din sa unang property po. Papunta po yan dito. Dahil ito po ay malawak. Mahaba po itong ilog na to, no? Mga farm. Ang mga nakatanim pa po dito, mga ka-farm, ay meron pa po tayong latordan, no? Yung mga latordan pa po tayong tanim dito, mga ka-farm. Dito po sa itaas. Sabihin ko lang din po sa inyo, ang mga mayroon pa po dito sa property na nakapaloob dito, ay meron pa po itong isang pitak ng palayan, no? Mga ka-farm. Dito po yun gawi.
Tapos, meron din po itong isang pitak din po ng fish pond, mga ka-farm. Pupuntahan po natin para makita nyo po yung mismong sinasabi ko sa inyo, ano? Tara po. So ayun mga farm, ideal po ito pagtayuan ng mga bahay dito po sa bagawin nito ng mga farm. At ito po yung pitak ng palayan mga farm eh. Baga, magkakaroon po kayo ng mas malaking return of investment po dito dahil po sa ganda ng property. Dahil pwede naman po ninyong paglagyan ng baka ito mga farm. Ayun, gaya po nito, meron po isang baka dito. Pwede po kayo mag-alaga dahil matataba po ang lupa dito mga farm. Maganda po yung mga damo. At mabubusog yung mga baka natin, no, mga farm. Sasabihin ko lang din po sa inyo mga farm, bali meron po itong right of way na mga farm simula doon sa barangay na dinaanan po natin. Ayun po ay sementado na po. Kumbaga, may papasukan lang po tayo right of way na 250 meters po, no? At may isang lapad po na metro, no? 1 meter po na lapad. Ayun po ay pwede pong magdagdag po, no? Ng 1 meter, ay 2 meters po. Ayun po ay pwede natin bilhin mga farm sa pagpapalapad nitong dadaanan. At ang right of way naman po ay 200 mismo, 250 meters po, no? Simula po dito sa barangay road, papunta po dito sa property. So yun, mga farm, kung makikita nyo, ay napakalinis po na itong property. Flatland po ito mga farm, 100% flat po ito, kaya hindi po kayo problema kung meron po mga bako-bako sa lupa, kaya mahirapan magpatanggal na mga farm. Dikit yung pispan. Ayun pispan. Sabi, kita natin. So yun mga farm, bali ito po yung mismong isang pitak ng palayan, no? Kung makikita nyo po, ayan, isang pitak po ng palayan yan mga farm. Tapos sa gawi po na yon, bago po dumating doon sa mismong bahay, ayan po yung fish pond mga farm. Di lang po natin mapuntahan dahil po may pagkataasan na rin po yung mga damo. Ano? Pero dito po yan, pag lagpas po dito, parang sa maraming damo na yan, bago dumating sa puno na yan mga farm, ayan po yung mismong fish pond. No? Tapos kasama po yan, yung bahay po na yan, yung taas na yan. Kasama po yan mga farm. At isa pa po mga farm, ay meron po itong electricity, ano? Ito po yung electricity mga farm. Ito po yung linya ng kuryente. So mga farm, makikita nyo po, may linya po ng kuryente yan. Kasama po yan sa property mga farm. Yan. Hindi na po mga problema sa electricity mga farm dahil po ay ito ay may solar panel na rin po. Na pwede rin po ipagkuhaan ng mga kuryente natin, no? Ito po, bukod pa po ito. Yung linya ng kuryente na to, bukod sa solar panel. Kaya marami po tayong pagkukuha ng kuryente. At di na rin tayo mga problema sa tubig mga farm dahil meron naman po tayong malaking ilog po dyan. At pwede rin naman po kayo magpabutas ng lupa, no? Yung magpapadip well po tayo, pwede naman po natin pagawa yan mga farm. Dahil kung nalalabuhan po kayo sa tubig ng ilog, ganun lamang po lang talaga yon dahil maulan mga farm. Nalabo talaga ang tubig pag naulan. Kasi ilog po yun mga farm. Pero pwede naman po kayo mag-optional na magpalagay ng balon mga farm. Mas malapit, mas maganda, mas malapit po yun kung magpapatayo kayo ng bahay dito. Itabi nyo na lang po sa inyo sa bahay nyo, no, mga farm. Para hindi na po kayo pupunta po din sa ilog o maglalagay ng tubo papunta dito. Kahit salok-salok na lang po, kaya poso na mga farm. Pwede po yan mga farm. Bali, ang titulo po na itong property ay TCT po, ano. Yan po. TCT po ang titulo na itong property. At ito po ay American title po. Baga, OCT po pala to mga farm. Original Certificate of Title. Bali, ito po ay American title. Bali, yung mangyayari po dito ay transfer na lang po sa inyo, ano. Buhay naman po yung anak. Patay nga lang po yung mismong seller. Na kaya wala tayong magiging problema sa bilihan, ano, mga farm. Ito po ay meron pong updated na milyar mga farm. At meron na rin po itong lot plan mga farm. Nasa atin na po yung mismong papel at
Kung gusto niyo pong makita, sumadya lang po kayo sa aming opisina sa Lopez, Quezon mga farm.